Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Zalok Sumaswara Ligaspi, isang mag-aaral sa BSed English C2A. At ngayon, tatalakayin natin ang Kabanata 12, ang romantikong pagbisita sa Japan, 1888. Isa sa pinakamasayang bahagi ng buhay ni Rizal ang kanyang 1.5 buwan pagbisita sa Land of Cherry Blossoms. Nabighani siya sa likas sa kagandahan ng Japan, kalugod-lugod na kaugalian ng mga Hapon at magagandang bantayog. Sa pananatili niya sa Japan, nakita niya ang kanyang pag-ibig sa isang Haponesa na ang pangalan ay si Seiko Osoy. At ang tawag ni Rizal sa kanya ay Osei-san. Dumating si Rizal sa Yokohama maagang maaga ng araw ng Martes noong Pebrero 28, 1888 at tumigil siya sa Hotel Grande. Nang sumunod na araw, nagtungo siya sa Tokyo at kumuha ng silid sa Hotel Tokyo. Nagtagal siya doon ng 6 na araw mula Marso 2 to 7, 1888. Sumulat din siya kay Blumentritt na naglalamang mas mataas ang antas ng pamumuhay sa Tokyo kaysa sa Paris. Malalapad at malaki ang mga kalsada. Dumako naman tayo kay Juan. Si Juan Perez Caballero ay isa sa mga naging mabuting kaibigan ni Rizal. Si Juan ay isang kalihim ng legasyong Espanyol na nag-imbita kay Rizal na tumuloy sa legasyong Espanyol. Si Juan bilang bata ay isang edukado at mahusay na manunulat at karapat-dapat na diplomatang marami na narating sa paglalakbay. Noong Marso 7, nilisan ni Rizal ang Hotel Tokyo at tumuloy sa legasyong Espanyol. Dahil matalino si Rizal, alam niya na ang Espanyol na diplomata ay naatasan ng Maynila na subaybayan ang kanilang mga kinikilos sa Japan. Tinanggap ni Rizal ang imbitasyon sa 2 kadahilanan. Una ay makatipid siya sa gastusin kung tutuloy siya sa legasyon. Pangalawa ay wala naman daw siyang dapat itako sa mga Espanyol. Sa unang araw niya sa Tokyo ay nahihiya daw siya dahil hindi siya marunong ng wikang Hapon. May hawig naman daw siya sa mga Hapon, ngunit hindi siya nakapagsasalita sa wika nila. Nahihirapan din siya sa pamimili dahil hindi siya nauunawaan ng mga ito at pinagtatawanan siya ng mga batang Hapon. Sumulat siya kay Blumentritt, sinabi niya na hindi siya naiintindihan ng mga Hapon kahit kahawig niya ang mga ito. Nabanggit niya rin na kaunti lamang ang nakakaalam ng wikang Ingles kumpara sa Yokohama na maraming nakapagsasalita nito. At may mga naniniwala rin na siya ay isang Hapon na nakapag-aral sa Europa. Para maiwasan ang ganitong kahihiyan, nagpasya si Rizal na aralin ang mga wikang Hapon. Dahil isinilang ng lingwista, ilang araw lamang din ay natutunan niya na magsalita ng wikang Hapon. Si Rizal at ang mga musikero. Isang hapon na naglalakad si Rizal sa parke ay may mga musikerong tumutugtog sa klasikong musika ni Strauss. Napahanga siya sa mga ito kaya napatigil siya sa paglalakad at nakinig sa kanila. Nung natapos na ang banda sa pagtutugtog, bumaba ang musikero sa entablado at ang iba naman ay nagsiuwian na. Nang marinig ni Rizal ang kanilang pag-uusap, naging gulat niya na ito ay nagtatagalog kaya nilapitan niya ang mga ito at nagtanong sa Tagalog, "Paisano, taga saan po kayo?" Mga impresyon ni Rizal sa Japan. Noong siya ay naroon sa Japan, masusi siyang nagmamasid. Pinag-aralan niya ang buhay, kaugalian at kultura ng mga Hapon. Hindi siya basta-bastang turista na tanging magandang tanawin lamang ang nais makita. Ang magagandang impresyon niya ay una, ang kagandahan ng bansa, mga bulaklak, kabundukan, batis at magagandang tanawin nito. Pangalawa, ang kalinisan, ang pagiging magalang at kasipagan ng mga Hapon. Pangatlo, ang magagandang damit at simpleng halina ng mga Haponesa. Pang-apat, kakaunti ang magnanakaw sa Japan. At panghuli, bihira lang ang mga pulubi sa kalsada ng lungsod. Gayunpaman, may isang bagay na hindi siya nagustuhan sa Japan. At ito ang popular na paraan ng transportasyon, ang rickshaw, na hinihila ng kalalakihan. Hindi matanggap ng kanyang sensitibong kaluluwa ang ganitong uri ng pagtrato sa tao
na para bang inupahan tulad ng isang kabayo. Dumako naman tayo sa pakikipagromansa kay Osei-san. Isang hapon ng tagsibol. Ilang araw lang ang nakaraan nang tumuloy si Rizal sa legasyong Espanyol sa distrito ng Azabo, Tokyo. Nakita niya na may dumaang magandang babae na nakaagaw na kanyang atensyon. Ngunit, hindi niya alam kung paano ito makikilala. Nagtanong siya sa mga empleyado ng legasyon at nalaman niya mula sa isang hardinerong Hapon na ang dalaga pala ay si Seiko Usui. Nang sumunod na hapon, nakita nila si Seiko Usui na napadaan sa may trangkahan ng legasyon, kaya minabuti niyang lumapit at tinanggal ang kanyang sombrero at ipinakilala ang kanyang sarili. Nang panahon ding iyon, hindi pa gaano kagaling si Rizal sa wikang Hapon, kaya tinulungan siya ng Hapon na magpaliwanag na siya ay binata, isang manggagamot nagmula sa Maynila. Tuwa din naman si Seiko Usui kay Rizal kahit na hindi pa gaanong mahusay sa pagsasalita ng Hapon, kaya sinagot niya si Rizal sa wikang Ingles at pati na rin ang Pransis. Mula noon, araw-araw nang nagkikita sina Rizal at Osei-san. Magkasama nilang binibisita ang mga interesanting lungsod at kapwa silang maligaya sa piling ng isa't isa. Dito naman tayo sa mga katangian na nagustuhan ni Rizal kay Seiko Usui. Nakita ni Rizal sa magandang si Osei-san ang magagandang katangian na hinahanap niya sa isang babae. Katulad ng kagandahan, bighani, kahinhinan at higit sa lahat ang taglay nitong talino. Dumako naman tayo sa mga katangiang nagustuhan ni Seiko Usui kay Rizal. Tinugunan din naman ni Osei-san ang nadarama ni Rizal. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumibok ang kanyang puso para sa isang lalaking may dignidad, magalang at higit sa lahat, maraming angking talino. Saksi ang kanyang tala-arawan sa pag-ibig niya kay Osei-san. Noong besperas ng kanyang pag-alis sa Tokyo, isinulat niya ito. Sayonara, Japan. Noong Abril 1388, sumakay si Rizal sa Belgic, barkong Ingles sa Yokohama, papuntang Estados Unidos. Malungkot na nilisan ni Rizal ang Japan dahil alam niya na hindi niya ito makikita pang muli, ang land of the cherry blossoms, lalong-lalo na sa kanyang sinisinta na si Osei-san. Sa loob ng kanyang 45 araw sa pagbisita niya sa Japan, ay tunay na naging masaya ang kanyang buhay. Si Osei-san, pagkaraan ng pag-alis ni Rizal. Noong 1897, isang taon ang nakaraan ng pagbitay kay Rizal, ay ikinasal siya kay Ginoong Alfred Charlton, isang guro sa Chemical Pierce School. At sila ay nagkaanak ng babae, pinangalanang Yuriko. At ang napangasawa ni Yuriko ay si Yoshiharu Tagiguchi. Noong Birembre 2, 1915, namatay si Charlton at iniwan ang kanyang mag-ina. Mayo 1, 1947 naman ay namatay si Osei-san sa edad na 80. Umusad naman tayo sa pagtawid ni Rizal sa Pasipiko. Sa kabila ng pagdurugo ng kanyang puso, naging maganda rin ang paglalakbay ni Rizal patungong Estados Unidos. Nakilala niya ang isang mag-anak, sina Rinaldo Turner, Emma Jackson, kanilang mga anak at katulong nilang tubong Pangasinan. Isang araw, lumapit kay Rizal ang isa sa mga anak, isang matalinong bata. Tinanyong na si Rizal, "Kilala po ba ninyo ang bantog na taga Maynila? Si Rizal? Siya po ang sumulat ng nobelang Noli Me Tangere." "Oo, iho. Ako si Rizal," sagot naman ni Rizal. Tuwang-tuwa ang mga bata, ang bata sa kanyang natuklasan, at pinuntahan niya kaagad ang kanyang nanay para ibalita ito. Isang pasahero ng Belgic ang kinaibigan ni Rizal ay si Techo Sohero, isang palabang Hapon na mamahayag, nobilista at kampyon ng mga karapatang pantao na pinalayas ng pamahalaang Hapon. Magkapatid sa diwa si Rizal at si Techo. Pareho silang makabayan. Mahigpit na kaaway nila ang kawalan ng katarungan at tiraniya. Pareho silang nagmamahal sa kapayapaan at ginagamit ang kanilang panulat bilang armas sa pakikipaglaban para sa kapakanan at kaligayahan ng kanilang kababayan. Magkaibigan sila ng 8 buwan at magkasama silang naglakbay mula Yokohama hanggang San Francisco, hanggang New York at hanggang London kung saan sila naghiwalay.
Noong Disyembre 1, 1888, pagkaraan ng hulit mahigpit na kamayan, nagpaalam sa isa't isa ang dalawa upang di na muling magkita. Tumigil si Rizal sa London upang isagawa ang pangkasaysayang pananaliksik na may kinalaman sa Mora sa Museo ng Britanya. At si Techo naman ay pabalik na ng Japan. Namatay si Techo sanhi ng atake ng puso noong Pebrero 1896 sa Tokyo. 10 buwan bago ang pagkabitay kay Rizal. Siya ay 49 taong gulang noong namatay. Yun lamang po at maraming salamat. Bye!